Magandang umaga, class. Ako ang inyong guro. Ako si Piniling Halang ni Alex Reza at ako ang inyong tagapagturo sa umaga ito. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, sa ating kalihim sa klase, may lumibang ba ngayong araw? Wala po, guro. Mabuti. Nang sa ganun ay walang manguhuli sa ating talakayan. Bago tayo dumako sa ating talakayan, tayo muna ay magkakaroon ng balik-aral na kung saan ako ay magbabato ng katanungan sa inyo at ang katanungan iyon ay patungkol sa ating huling tinalakay noong nakaraang linggo. Ngayon, ang unang katanungan ay ano ang naging pagbabago sa pendikan ng Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano? Yes, Jenica? Nagsimula pong gamitin ang wikang Ingles sa pagsulat ng mga akda, guro. Tama. Ngayon, ang pangalawang tanong ay bakit ginamit ng mga manunulat ang wikang Ingles sa kanilang mga noong panahong ito? Dahil itinuro ito ng mga Amerikano at ginamit bilang wikang panturo sa ating Tama. guro. Ngayon, at ang panghuli ay magbanggit ng isang kilalang manunulat sa panahong ito at ang uri ng akdang isinulat. Yes, JL? Si Jose Garcia Villa po, guro. Magaling, kung kaya't ang ating mga tinalakay noong nakaraan ay mga isinulat ng mga Amerikano na siyang gumawa ay mga Pilipino. Ayan, ngayon ay tapos na tayo sa ating balik-aral. Ngayon naman ay tayo ay dadako sa atong aralin. Ngunit magkakaroon muna tayo ng laro na kung saan ay tatawagin natin bunot ko, sagot mo. Na kung saan ang mga inihanda kong mga pahayag o katanungan ay patungkol sa ating tatalakayin ngayong umaga. Ngayon, ang panuto dito kung ano ang gagawin ay simple lamang. Kung ang aking pahayag ay nagtatanong, inyo lamang sasagutin ito. At kung ang nabunod ninyo ay shape, ibig sabihin kayo ay maswerteng hindi sasagot sa aking katanungan. Naintindihan ba, class? Ayan. Ngayon ay magsimulan tayo sa unang pahayag. Ang una ay layunin nitong mangumbinsi at humikayat ng isang mambabasa. Ang aking nabunot ay yes, Kyla? Tekstong persuasive po, guro. Ito ay tekstong persuasive. At ang pangalawa naman ay ang yes, Jerry? Ayan, ikaw ay maswerte sapagkat ang iyong nabunot ay ang heart shape. Ngayon, para sa ikatlo, yes, Mian. At ang iyong katanungan, ito ay tumutukoy sa kredibilidad ng isang tao. Etos po, guro. Tama, ito ay ethos. Magaling. At ang pang-apat, yes, Edwin. Ang pang-apat ay ito ay ginagamitan ng at ang pang-apat ito ay ginagamitan ng emosyon o damdamin. Tama ba, class? Patos nga ba? Tama, ito ay patos. At ang panglima ay yes, Maricar. Anong iyong nabunot? At ang aking nabunot ay maswerte. Ikaw, ako, ang nabunot ko para sa iyo ay heart shape. Ayan, pakakpakan mo, class. Ngayon ay alam niyo na kung ano ang ating tatalakayin. Ito ay patungkol sa tekstong persuasive. Ayan, ngayon ay dumako na tayo sa ating tatalakayan. Ngayon ay may nakakaalam ba kung ano ang ating talakayan ngayong araw? Ito po ay patungkol sa tekstong persuasive. Ngayon, ang tekstong persuasive ay
tendency ng babasa ng teksto. Tama ba, class? Opo, Layunin guro. nitong mabago ang isip o takbo ng isip at makumbinsi ang mga manunulat. Ngayon, may tatlong paraan ng panghihilikayat. Ano ulit yun? Ito ay ang ethos, logos, at pathos. Ngayon, kayo ay aking tatanungin, ano ulit ang ethos? Ayan, tama. Ito ay kredibilidad ng isang manunulat ng isang guro. Tama. Ngayon, ano naman ang pangalawa? Ang logos. Ang logos naman ay ito yung pagsasaayos ng idea. Ito yung pagsasaayos ng isang ideya. Ayan. Tama ba, class? Opo, guro. So, at ang panghuli, ano naman ang pathos? Anyone? Pag sa pathos naman, ito po ay nakatuon sa emosyon at damdamin ng isang manunulat. Tama. Ngayon, matapos nating malaman ang tekstong persuasive at mga paraan nito, ay malalaman pa natin ang malalim na ibig sabihin ng tekstong persuasive. Ngayon, dadako tayo sa mga elemento ng tekstong persuasive na kung saan patatalakay natin kung anong dapat taglihin ng isang manunulat. Isa na dito ang pagiging mulat at maalam. Una ay malalim na pananaliksik. Sabi dito, ang alam ng isang manunulat dapat ang isang manunulat ay malalim ang pasikot-sikot ng isyong tatalakayin sa pamamagitan ng pananaliksik ng tao. Tama ba, class? Opo, guro. At ang pangalawa ay kaalaman sa mga posibleng paniniwala ng mga magbabasa. Ayan, kailangang mulat at maalam ang manunulat sa iba't ibang laganap na perception at paniniwala tungkol sa issue. In short, dapat ang isang manunulat ay malawak ang pag-iisip patungkol sa mga issue hindi lamang dito sa bansa kundi sa buong mundo. Ayan, so bakit nga ba kailangang mulat at maalam ang manunulat sa mga issue sa lipunan? Tama. Upang sa ganon ay mas paniwala. At ang pangatlo ay malalim na pag-unawa sa dalawang panig ng issue. Dito naman ay upang maepektibo masagot ang laganap ng paniniwala ng mga mambabasa. Upang mas maintindihan ay mas magandang malalim dapat ang pag-unawa natin upang sa ganon ay maiparating natin ng maayos sa mga mambabasa. At ang pang-apat ay ang propaganda devices. Ano nga ba ang propaganda devices? Ito ay ang paghihikayat sa taong bumili ng isang produkto o iboto ang isang kandidato o bagay na dapat masusing nag-iisipan. Naiintindihan mo, class? Opo, guro. Ngayon ay ang panglima ay ang name calling. Ito naman ay pagbibigay ng hindi magandang puna o taguri sa isang produkto o tunggali ng pilitin. Tawag sa ibig sabihin ng name calling ay pagtatawag sa isang produkto na hindi maganda o kaya ay hindi kaakit-akit. Halimbawa, yung brand X, ganun ba? Hindi yan kaakit-akit sa mga magbabasa. Ngayon ay ang pang-anim ay ang glittering generalities. Ito ay ang magaganda at nakakasilaw na pahayag ukol sa isang produktong tumutugon sa mga paniniwala at pagpapahalaga ng mambabasa. Halimbawa ay mas nakakatipid sa bawang type. Ang iyong lamin ay mas maging maputi. Bossing sa katipiran, bossing sa kaputian. Ibig sabihin, ito ay halimbawa. Kung baga ang aking binasa ay isang halimbawa ng patalastas na kung saan ay nakakaakit sa mga mambabasa. Isang akaakit-akit na pagpupuri sa isang brand ng sabon. At ang pang-ito ay ang transfer. Dito naman ay paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o kasikatan. Ayan, ibig sabihin dito ay paggamit pa
Halimbawa ay yung brand na iyon ay hindi siya sikat. Ngayon, ang ginawa nila ay kumuha sila ng isang artista na sikat upang sa ganun ay mas maging sikat rin ang kanilang produkto. Naiintindihan mo, class? Opo, guro. Ayan. Dumako naman tayo sa pangwalo, ang testimonial o pag sinabing testimonial, kapag ang isang sikat na personalidad ay tuwirang nag-endorse ng isang tao o produkto. Halimbawa nito ay ang isang taong nagpapatunay na siya ay pumuti dahil ginamit niya ang sabon sa pamamagitan ng pagpapakita ng ebidensya. Halimbawa dyan ay ang TikTok. Ang TikTok ay isang magandang pag-endorso ng mga product kung saan iyan ang laganap sa ating lipunan. At sa pag-endorso ay nakakakita sila ng mga pera o tawag sa kanila ay mga social media influencer. At ang pang-siyam ay ang plain fox. Dito naman ay karaniwang itong ginagamit sa kanipunya o commercial kung saan ang kilala o tanyag tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nangihikayat sa boto, produkto o serbisyo. Halimbawa dito ay ang kandidato tuwing eleksyon ay hindi nagsusuot ng magagarbong damit at pinapakita nila nagmula at galing rin sila sa hirap. Ayan, kapag nakikita natin sa ilan sa mga kandidato ay kung magsuot sila ay napakagarbo samantalang yung mga iba ay hindi, di ba? Ngayon kung sino pa yung mga kandidato na hindi sikat, yung kasi sila pa ay mas mataas. Ayan, ang pang-sampo ay ang card stacking. Dito, ipinapakita nito ang lahat ng magagandang katangian ng produkto, ngunit binabanggit ang hindi magandang katangian. Ayan. So, halimbawa, ang Lucky Me. Pinapakita dito ang magandang dulot sa pamilya, ngunit ito ay hindi pinapakita kung anong katangiang maaaring maidulot nito. Hindi sinasabi na magiging isa ito sa dahilan ng sakit. Halimbawa ay ang UTI. At pang-11 or last, ito ay ang bandwagon. Dito naman ang panghihikayat kung saan hinihimok ang lahat ng gamitin ng isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. Halimbawa is yung buong bayan ay nag-Gcash padala na. Ayan. So, naiintindihan ba, class, ang ating 10 tinalakay patungkol sa mga elemento ng tekstong persuasive? Ayan. Magaling. Ngayon, maaari ka bang magbigay ng 5? Yes, may ka. Testimonial, meaningful, kapag may nagbibay ka. Tama. Ayan. Maraming salamat. Ngayon ay kayo naman ay sumulat ng isang essay tungkol sa ating tinalakay. Kung anong kahalagan ng tekstong persuasive, ang mga elemento nito sa pagsusulat, ayan. At ang inyo lamang gagawin ay sulat lamang ito sa crosswise at inyong ipapasa maya-maya. Ngayon, natapos ang ating talakayan, ay magkakaroon tayo ng laro na tinatawag nating bunot ko, sagot mo. Ayan, kung saan bubunot ako sa kahon ng inyong mga pangalan at kung sino ang mabunot ko ang siyang sasagot sa aking katanungan. Naiintindihan ba, class? Opo, guro. Ayan. Ang unang sasagot ng katanungan ay si Patricia. Ayan. Ang iyong katanungan ay, bakit kailangang mahalagang mulat at maalam ang isang manunulat? Upang maayos na maiparating sa mga mambabasa ang message ng isang kwento, guro. Naman ay si Abigail. Ang iyong katanungan ay, paano nakakatulong ang mga nabanggit ni Aristotle ng mga paraan ng panghihikayat? Upang makatulong at magbigay ng gana sa mga. Ayan, magaling, tama. At ang susunod naman ay si James.
Ngayon, ang iyong katanungan ay, anong matutunan mo sa ating tinalakay at paano mo siya i-apply sa iyong sarili? Siguro kung paano manghikayat ng mga mamabasa. Ayan. Ating nandun tayo na ay dumako sa ating pagtataya o pagsasanay. Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling quiz. Ngayon ay maaari na kayo maglabas ng 1/4 at isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang pangunahing layunin ng tekstong persuasive? A. Magkwento ng karanasan. B. Magpaliwanag ng konsepto. C. Manghikayat o mangumbinsi. D. Magbigay ng impormasyon. Ayan. At pangalawa, anong paraan ng panghihikayat ang nakabatay sa karakter o reputasyon ng manunulat? A. Pathos. B. Logos. C. Ethos. D. Mythos. Ayan. Pangatlo ay alin sa mga sinusunod ang halimbawa ng logos? A. Paniwalaan mo ako dahil ako ay eksperto sa larangang ito. B. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na epektibo ito. C. Kawawa naman sila kung hindi tayo tutulong. Or D. Sumama ka na kasi lahat ng tao ay nandun. Ayan, ang pang-apat, anong paraan ng panghihikayat ang gumagamit ng emosyon o damdamin upang manghikayat ang mambabasa? A. Ethos. B. Pathos. C. Logos. And D. Chronos. At ang panglima, kapag ang manunulat ay gustong baguhin ang pananaw ng mambabasa, siya ay gumagamit ng A. Tekstong deskriptibo, B. Tekstong persuasive, C. Tekstong narrative, or D. Tekstong expository. Ayan, number 6. Ang propaganda device na gumagamit ng hindi magandang taguri o puna ng isang produkto o kalaban ay tinatawag na A. Bandwagon, B. Name calling, C. Literalities, or D. Testimonia. Ayan, number 7. Ang pahayag na ang peking sabon ay halimbawa ng anong propaganda device? A. Name calling, B. Glittering generalities, C. Plain fox, or D. Transfer. Ayan, dumako naman na tayo sa pang-8. Ang propaganda device na gumagamit ng magandang pananalita o papuri upang manghikayat ay A. Name calling, B. Glittering generalities, C. Testimonial, or D. Card stacking. Ayan, number 9. Ang linyang mas nakakatipid sa bagong tide, bosing katipiran, bosing kaputian ay halimbawa ng A. Name calling, B. Glittering generalities, or C. Plain fox, or D. Bandwagon. Ayan, at panghuli, anong layunin ng paggamit ng propaganda devices sa mga patalastas o kampanya? A. Manglibang ng sa mga tao, B. Manghikayat o maka-impluwensya sa opinion ng iba, or C. Magpakita ng katotohanan lamang, or D. Magbigay ng babala. Ayan, so kapag tapos na, maaaring pakipasa ng inyong papel sa harap at ang ating inyong takdang aralin ay panuto. Para sa inyong takdang aralin, pumili ng isang issue or kahit anong issue, halimbawa sa kalikasan, politika, disiplina, or kahit ano. At pangalawa, gumamit ng maikling talata or 5 to 7 pangungusap na manghikayat o mangumbinsi. Ipakita sa inyong talata yung paraan ng paghihikayat gaya ng ethos, logos, at pathos. Naiintindihan ba, class? Ayan. Ngayon, ay ang ating talakayan ay dyan na nagtatapos. Paalam, class!